World Bank, may pasabog na hindi inaasahan ni VP Sara. Pangulong Bongbong Marcos, hala, grabe na to. World Bank, nagsalita na patungkol sa ekonomiya ng Pilipinas habang ang mundo ay nagmamatsyag sa napakatinding problema ng ating bansa, ang korupsyon. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. But anyway, we all know that investors want to invest in countries whose leaders fight corruption, whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the president is doing right now. Akala ng marami, bumabagsak daw ang ekonomiya. Akala ng iba, nanganganib daw ang gobyerno. Pero paano kung sabihin kung may pasabog ang World Bank na kabaliktaran ng kaisipan ni VP Sara? Teka, wag mo na alis. Kasi dito mo malalaman kung bakit tila nagulat pati ang oposisyon sa datos. At ito ang madilim na larawan ni VP Sara. Ika pa sa post ng PDP na sinasabi daw ni VP Sara na may economic slowdown, may political instability at unti-unting bumababa ang tiwala ng publiko. Magandang pakinggan, dramatic, puno ng emosyon, pero ang tanong, saan galing ang datos? Kasi habang may mga taong nagsasabing bumabagsak ang ekonomiya, may isa namang institusyon na tahimik pero matatag, at yun ang World Bank. Ito ang pasabog ng World Bank. Ayon mismo sa World Bank East Asia and Pacific Economic Update, hindi bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Therefore, pinanatili nila ang forecast na 5.3% growth ngayong taon at 5.4% sa 2026. Hindi bumaba, hindi binago, ibig sabihin, stable ang tingin nila sa bansa sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos kahit nagsilabasan ang mga pasabog patungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At teka, pang-apat tayo sa pinakamabilis lumago sa buong East Asia. Mas mabilis pa sa ilang karatig bansa na matagal nang kinikilala bilang economic tigers. Kaya habang sinasabi ni VP Sara na parang nagkakagulo ang gobyerno, ang mga dayuhan mismo ay nakikita ang Pilipinas bilang matatag na ekonomiya. The Philippine Statistics Authority report that the Philippine economy grew at a slightly faster pace in the second quarter. According to the PSA, gross domestic product expanded by 5.5%. At ito ang hindi nakita, VP Sara. Sabi ni VP Sara, nagkakaroon daw ng eroding trust sa ating mga institusyon. Pero habang siya ay nagdududa, ang World Bank ay nagtitiwala. Pero hindi lang yan, kahit ang palasyo ay hindi natutulog sa pansitan. Habang ang iba, puro reklamo, si Pangulong Bongbong Marcos ay kumikilos. Nagbuo ng Independent Commission for Infrastructure laban sa katiwalian. Itinalaga si Justice Secretary Remulla bilang ombudsman para siguraduhin walang lusot ang korap. Pinapabilis ang mga proyekto sa ilalim ng PPP Code at Create More Act. Therefore, hindi totoo na babagsak o magulo kasi may direksyon, may solusyon at may leader na may paninindigan. I'd just like to stress that the swiftness and decisiveness of the president shows the resolve of the government to clean up corruption, which is good for the economy and builds confidence. From the formation of respectable members of the Independent Commission to the very swift appointment of an ombudsman with gravitas, it shows how serious the president is about fixing this problem. At ito ang tiwala ng mga negosyante. Habang ang iba nag-aalala sa political instability, ang mga foreign investors naman ay may kumpiyansa pa sa Pilipinas. Pero bakit? Dahil nakikita nilang seryoso ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa paglaban sa korupsyon at red tape. Ang mismong Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Secretary Frederick Go ay nagsabi, ang determinasyon ng Pangulo na linisin ang burokrasya ay mabuti para sa ekonomiya at nagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Therefore, habang may mga bumabatikos, mas dumarami naman ang gustong mamuhunan. Totoong may hamon, pero mas totoo na may direksyon at disiplina ang ating gobyerno. Despite the issues of corruption in flood control projects, Malacanang is confident that investors still have high confidence in investing in the Philippines. Although Malacanang acknowledges that this has an impact, the palace remains confident that there will still be investors who would like to see that a country is fighting corruption, which will give them greater confidence to invest. At dito papasok ang tunay na laban.
Hindi ito laban ng mga pahayag, hindi ito laban ng drama o headline. Ito ay laban ng katotohanan laban sa ingay. Pero habang ang ilan ay abala sa paghahati, si Pangulong Bongbong Marcos ay abala sa pagbuo ng ekonomiyang handa sa kinabukasan. Isang bansang may tiwala, trabaho at tiyak na pag-unlad. But anyway, we all know that investors want to invest in countries whose leaders fight corruption, whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the President is doing right now. Siya lamang po ang presidente na nagpapaimbestiga ng malawakang anomalya, especially itong flood control projects, kahit sa panahon ng kanyang administrasyon. Wala sino man sa ngayon na nalalaman tayo na pinaimbestigahan niya ang sariling administrasyon. Lahat halos ay nagmamalinis. Pero ang Pangulo ay matapang na lumabas upang ipaalam sa tao ang maaaring pang-aabuso sa kaban ng bayan. So sa tingin natin, with that, we believe na lahat ng investors masahangaan ng Pangulo dahil lumalaban sa korupsyon. At dito papasok ang twist na hindi inaasahan. Kaya ngayon, balikan natin ang simula. Sino ba talaga ang tama? Ang mga nagpipinta ng dilim o mga kumikilos para sa liwanag? Ang World Bank mismo ang nagsabi, the Philippines remains one of the fastest growing economies in the region. Hindi ito opinion, hindi ito propaganda, ito ay datos. At kung datos ang laban, malinaw, ang Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi bumabagsak. Ito ay lumalaban. Kaya kung nagulat ka sa pasabog na ito, good. Kasi minsan, kailangan nating makita ang katotohanan sa likod ng ingay, habang ang iba ay puro salitang negatibo. Ang World Bank mismo ang nagsasabing, the Philippines is moving forward. At yan ang hindi inaasahang pasabog. Hindi para ma-debunk ang statement ni VP Sara, kundi patunay na may liderato, may direksyon at may dahilan tayong umasa. VP Sara paints gloom, World Bank paints growth. PBBM delivers reform, trust and investor confidence. The data doesn't lie. The Philippines is on the rise. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng nangyayari, politika, ekonomiya, mga sigalot sa kapangyarihan, minsan nakakalimutan nating may mas mataas na pinagmumula ng hustisya at biyaya. Oo, may datos, oo, may mga ulat, pero higit sa lahat, meron tayong Panginoong Diyos na nakikita ang totoo sa puso ng bawat pinuno at mamamayan. Sabi sa Proverbs 21 verse 1, ang puso ng hari ay parang ilog sa kamay ng Panginoon. Kanyang itinutuon ito saan man niya ibig. Napakalalim nun, kaibigan. Ibig sabihin, kahit ang mga lider ng bansa, kahit si Pangulong Bongbong Marcos, kahit sino man, nasa kamay pa rin ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa kapag may bagyo ng balita o unos ng intriga, o kaya naman may mga problema sa ating gobyerno. For the hand of God still moves in love, in grace, in mercy, and in justice. Kaya naman ito ang panyaya, kaibigan. Kung minsan ay napapagod ka na sa mga balitang puro gulo at negatibo, kung minsan ay gusto mong sumuko, ngunit mga kaibigan, ito na ang panahon para lumapit sa ating Panginoon Hesus. Hindi sa mga ingay ng mundo, kundi sa tinig ng pag-ibig na laging naghihintay. Lumapit ka sa Kanya, isuko mo ang bigat ng puso mo, tanggapin mo ang Kanyang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng gobyerno, ni ng kahit sinong tao, sapagkat ito ay galing sa ating Panginoong Diyos mismo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-ibig, sa biyaya at sa habag ninyo sa aming bayan. Salamat po sa mga lider na ginagamit ninyo upang itaguyod ang katotohanan, kaunlaran at katarungan. O aming Panginoong Diyos, patuloy po ninyong hawakan ang puso ng aming Pangulo at ng bawat Pilipino upang magkaisa kami sa paggawa ng mabuti at sa pagtitiwala sa inyong dakilang plano. Gabayan niyo po kami, ilayo sa kasamaan at puspusin ng Espiritu Santo ang aming bansa, ang bawat puso ng lahat ng mamayang Pilipino, upang sa bawat desisyon at hamon, ang pangalan lamang ng aming Panginoon Hesus ang manulahati. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at pakaingatan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy.
na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking